Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Pinag-aaralan ng MMDA ang pag-alis ng bike lane sa EDSA dahil umano'y underutilized ito o hindi gaanong nagagamit. Sa halip, plano ng ahensya na maglagay ng eksklusibong hanay para sa mga dumaraming motorsiklo. Hati naman ang reaksyon dito ng ilang grupo dahil taliwas daw ito sa sustainable source ng transportasyon na isinusulong ng administrasyon. Si Ace Cruz may balitang A to Z. Tila blockbuster lagi ang kahabaan ng EDSA. Stress ka na sa matinding traffic, dagdag pa ang tila haggard at pawisan ka na bago makapasok. Imagine mo kung papasok ka sa trabaho, hindi ka naman pwedeng pumasok ng basa or amoy pawis. Sorry pero 'di ba? Yun po yung reality 'di ba? Noong pandemic okay lang, it's been effective to transport lalo-lalo na yung ating mga frontliners. Pero now, sa panahon ngayon, unang-una hindi ka tatagal magbike ng mahaba dahil sa sobrang init. Then papawisan ka. Wala naman pong facility lahat ng opisina para may mapaliguan or mapagbihisan yung ating mga kababayan na nagbibisikleta. Tingin ko isang malaking factor yan, more than yung sinasabi na hindi safe or hindi kasi dedicated yung lane. Dahil lumalabas na underutilized o hindi gaano nagagamit ang kahabaan ng bike lane dito sa EDSA, bukod sa shade lanes at ang paglipat ng bike lane tungo sa sidewalk, pinag-aaralan ngayon ng MMDA ang mismong pagtanggal nito at pagpalit na lamang ng exclusive motorcycle lane gaya na lamang sa Commonwealth. Kaya nga kami nag-usap ng DOTR para pag-aralan. Kasi kung makikita mo, may kalahati ring lane na naiwan na wala na halos din gumagamit. So pwede bang gamitin yung kalahati? Sang-ayon naman ng ilang motorcycle riders sa panukalang exclusive lane para sa kanila. May mga pasaway na bisikleta na biglang papasok sa sa mga four wheels. Siyempre kami may mga ilan na motor na makipag-anuhan din may pagmatigasan. Pero pag wala, alam mo yung pag mainit yung ulo mo, pag wala ka sa mapapaaway ka talaga Pero para sa siklista si J. Mark, bagamat may halong takot ang nararamdaman niya sa tuwing daraan ito sa bike lane sa kalsada, na dinisenyo talaga sa kanila, mas dumoble naman ang pangamba niya ng mabalita ang posibleng tanggalin na ito. Kahit may bike lane po, nadidisgrasya pa rin po kasi may mga pumapasok na mga motor. Paano na lang po kahit kung tatanggalin. Sa datos kasi ng MMDA, tinatayang aabot lamang sa 1,500 ang bilang ng siklista na dumaraan sa bike lane sa EDSA kada araw. Higit na mas mababa ito kumpara sa higit 100,000 mga motorista na dumaraan dito. Para naman sa grupo ng mga bikers. Alam mo, nakakapagtaka dahil sa sariling daily report ng MMDA, sinasabi naman nila na yung EDSA ay siksikan o traffic due to volume of vehicles. So alam naman nila na ito ay due to volume of vehicles. Ngunit bakit yung mga bisikleta at motorsiklo yung kanilang pinag-iinitan at hindi yung punot-dulo ng problema na sila mismo ang nagre-report? Ayon pa sa mobility advocacy group na Alt Mobility PH, taliwas ang direksyon ng MMDA sa atas ng puno ehekutibo na bumuo ng sustainable source ng iba't ibang uri ng public transportation. Pero ayon naman sa MMDA, from 5 lanes sa EDSA, bigla magsisingitan pababa noong mga underpass or overpass. Wala pong gustong gumamit ng side road or service road dahil may stoplight. Kung po kasama po sa pinag-aaralan namin yan na kung bibigyan natin ng motorcycle lane, hindi na po sila papayagang dumaan sa overpass at underpass. So diretso po sila. Gayunman, nilinaw ng MMDA na hindi pa pinala mga plano ito. Pinag-aaralan naman nila ang iba't ibang suwestyon habang hinihintay ang hiwalay na pag-aaral ng Transportation Department para solusyonan ang problema sa hebigat na daloy ng trapiko. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.